Ayan, muli magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay ito pong video na ito ay additional video lang po for the part 1. Meaning, um, kailangan niyo po itong panoorin bago po yung formative assessment for the part 1 video. Um, bakit ako gumawa ng continuation ng part 1 na video po natin? Kasi na siguro wala dun sa PowerPoint or I don't know. Hindi ko pala nabigyan ng solving yung sa ating discussion ng transversal. Okay? Yung wait lang, nilagay ko na siya dito. Okay? Yung sa angles formed by parallel lines in a transversal. So, ito yung same PowerPoint na ginamit ko doon sa discussion natin sa part 1. So, ayan. Kaya kung may mapapansin nyo, meron na dyang mga lines. So, kung nanood kayo ng video ko ng part 1 ng geometry, okay? So, alam nyo kung anong sinabi ko, ba't ganyan yung mga binilog ko dyan. Okay? So, pero yun lang, konting reminder lang din ulit para at least, di ba, medyo ma-refresh tayo. So, dito po sa ating, tuloy ko yung discussion ha, ng angles formed by parallel lines and a transversal. Yung mga nasa bilog po na yan, kaya yellow po yung circle, okay, yan po yung mga angles na kung saan tinatawag po natin yan na interior angles. So bakit siya interior? Nasa gitna po siya or inside po siya ng dalawang parallel lines. Asaan po yung dalawang parallel lines? Paano ba malalaman, sir, kung parallel lines sila? Pag mukha po ba silang hindi magmimit kahit i-extend automatic parallel lines? Hindi po. Ito po, yung dalawang symbol na to. So, meron silang tig-isa. Ibig sabihin, they are a pair. Okay? So, yan dalawang yan ay pair po ng parallel lines. Okay? So, yung symbol po na yan, nagpapakita na parallel po yung dalawa. Okay? Then, doon naman sa mga angles, yung 1, 2, 8, and 7 na angles, kaya naman pula yan kasi para ma-distinguish natin, yan naman ang sinabi ko dyan, they are the exterior angles. Bakit? Nasa labas po sila ng dalawang parallel lines. Wala po sa gitna. Okay? So, ito, sabi natin last time, alternate interior angles are congruent. So, ayan. So, ayan, may pares ulit dyan. Yung pares na red, yung 4 and 6, they are what we call the alternate interior angles. Bakit sila alternate interior angles? Alternate, ibig sabihin, magkabilaan. Interior meaning pares silang nasa loob. Okay? So, si 4 and 6 ang partner, si 3 and 5 ang partner. So, congruent sila, meaning kung ano po yung sukat ng 4, yun din ang sukat ng 6. Kung ano yung sukat ng 3, yun din po yung sukat ng 5. Okay? Mabilisan lang to kasi nabanggit ko naman na to. Alternate exterior angles from the name itself, alternate, magkabilaan ulit. Yung isa nasa left, yung isa nasa right. Okay? Exterior angles, meaning nasa labas. Okay? Outside naman, hindi naman siya inside ng parallel lines. Outside na siya. Kaya kung mapansin nyo, si 2 and 8, magkabila ang side sila, parehas silang exterior angle rather. Si 1 and 7, ganun din, magkabilaan sila, pares sila. Okay? Parehas din po sila nasa labas. Next, they are congruent po. Okay? Yun yung relationship nila. Next, supplementary angles naman daw po ang same side exterior angle. So, supplementary meaning itong pares na angles na to, pag pinag-add po natin, would give you 180 degrees. So, dito, same side meaning nasa iisang side, kung nasa left sila parehas, nasa right sila parehas. For example, dito, itong binilugan ko ng yellow, okay, si 1 tsaka si 8, angle 1 and 8, they are same side, parehas sila nasa left side. Okay, exterior din sila parehas po sila nasa labas. So, kapag pinag-add nyo daw po si angle 1 and angle 8, supplementary daw po ang makuha. Example dito, binigyan ko si 1 ng 120. So, kung 120 si 1, para maging supplementary sila ni 8, dapat si 8, 60 degrees. Okay? Si 2 and 7, same side exterior angles din po sila. While for the same side interior angle, okay? So same side ulit, parehas ulit ng side, parehas nasa left, parehas nasa right. Okay? Pag ang kaibahan lang, ito ay nasa loob sila parehas. They are supplementary naman daw po, sabi ng ating rule. So example, si 3 may 100 degrees. Okay? Para maging supplementary siya kay angle 6,
kailangan si angle 6 ay 80 degrees para maging 180 degrees. Next, corresponding angles. Pag sinabi natin corresponding angles, they have the same position. Okay, dito lang ang binigay natin na hinati natin siya sa gitna. Kung mapansin nyo, si 1 tsaka si 5, pareho sila ng position. Nasa upper part sila, tapos nasa left side. Okay? Kaya si 1 and si 5, they are corresponding angles. Si 2 and si 6 din po, nasa taas, nasa right side naman po. Si 8, lower left. Si 7, lower right. Okay? So, ayan, ka-corresponding na yan. Pinag-ano ko na sila ng kulay. Okay? So, yung mga magkakapartner, parehas ng kulay. So, kanina puros supplementary, ito naman congruent naman pag corresponding angles. Once again, meaning kung ano yung sukat ng kapartner, yun din sa kabila. Next, vertical angles. Ito naman, very familiar naman tayo with vertical angles. Di ba? Ito yung mga angles na kung saan nabubuo, okay, mula po sa two opposite rays. Okay? So, ayan. Kaya si 1 and 3, dito po sa taas, they are vertical angles, si 1 tsaka si 3. Okay, si 2 and si 4 po, they are also vertical angles. Si 5 and si 7, vertical angles din po. Si 6 and si 8, vertical angles. Ano relationship nila? They are congruent po. Okay? Congruent meaning they have the same measurement. So, ito yung medyo, nawala sa isip ni Sir. Okay, na hindi ko na ibigay po sa inyo last time. So, dito, ito, medyo komplikado lang to kasi kung i-compare natin siya dito, okay? Ito, nadagdagan lang po. Okay? Nadagdagan lang siya ng mga lines. Nagkaroon lang ng additional. Pero still, we can use this naman. Bakit? Ayan, kung makikita nyo naman, may mga transversal dyan. So once again, ano ba ang definition ng transversal? So transversal are lines, okay? Transversals are lines, okay? Na nag-i-intersect po sa dalawang line at two different points. For example, ano ba ang transversal dito? For example, si line M, line M na ayan, nakahilig na ganyan. Si line M, siya po ay transversal ni line S at ni line T. Okay? Si line N, transversal din siya ni line S at ni line T. Okay? Si S, actually, ay transversal din. Nino? Ni M, tsaka ni N. Bakit? Nag-i-intersect at two different points. Si T din po, transversal din po ni line M and line N. Okay? So, ganun lang siya. So, ngayon, ayan, meron tayong ilang angles dito. We have 16 angles. Okay? Let's try to solve. Medyo challenging lang itong ginawa ni Sir. For example, angle 2 is, sorry, gawin nating orange para hindi ganun ka hirap makita. Okay? Angle 2 is 110 degrees. What is angle 10? Or what is the measure of angle 10? Okay? Angle 2 daw po ay 180 degrees. Pinapahanap si angle 10. Okay? So, ayan. Ano nga ba magiging measure ni angle 10? So, ngayon, paano gagawin natin dito? Una, hanapin natin asan si angle 2, asan si angle 10. Para mas madali, sige, orange na lang muna. Hindi ko lang masyado kita yung tip. Pero, ayan. Ito si angle 2, ito si angle 10. Okay? Kung titingnan, medyo komplikado siya kung anong ano nyo. Pero para mas madali, di ba kanina naman, ang meron lang tayo, dalawang parallel lines, isang transversal. Tama? So, kung i-take natin na ang ating gagamitin na parallel lines ay si M at si N, kasi they are parallel naman based on the symbol, ang gamitin nating transversal ay si line S, burahin muna natin to sa utak natin, to nasa baba. Yan lang muna yung titigan natin. Tama? Okay? So, ayan muna, meron lang tayong 8 angle dyan. Okay? Ano ba pwede natin mapansin dito? Anong relationship ni 2 tsaka ni 10? Okay?
Dito pwede nyo i-pause yung video ha, kung you want to figure out it on your own. Kung mapapansin po, si 2 and si 10, they are in the same position. Kung hahatiin natin to, okay, for example, I want to cut it in half. Hatiin natin dito. Ayan. Hatiin natin sa ganyan. So, si 2 and si 10 po are in the same position. Parehas silang nasa left side, baba. Okay? Lower left. Tama po ba? Because they are in the lower left, both of them are in the lower left, we can consider angle 2 and angle 10 as R, or sabihin na natin R, corresponding angles. Okay? O ano bang rule natin with corresponding angles? Corresponding angles are congruent. Therefore, angle 10 is equal to 110 degrees as well. Okay, yan yung magiging sagot natin. Kasi angle 10 pala ay 110 degrees din. Okay, based dun sa mga napag-aralan po natin kanina. Okay po? So, ayan siya ha. So, ayan yung possible na relationship po ng dalawang iyon. Okay, let's have another one. Burahin natin yung mga nakasulat para hindi naman tayo nalilito. Once again pwede nyo pong i-pause yung video, mag-screenshot kayo, whatsoever. Okay. Next. Paano naman kung we are given angle 14? Bakit ba favorite ko tong red na mapindot? Bakit na tayo ng ibang kulay? Ito. We are given angle 14, which is equal to 75 degrees. What is angle, sorry, magana na tayo symbol. What is angle 15? Or ano yung measure ng angle 15? Okay? Lagyan natin ito ng line para hindi tayo lalagpas. Una, hanapin ulit muna natin nasan si April 14 at si angle 15. Okay? So, ayan. So, dahil nga ang dami na ng mga angles, anong gagawin natin? Magbura tayo. Anong buburahin natin? Kuha tayo ng dalawang parallel lines. Ang dalawang parallel lines na gusto ko ay sasakop din sa dalawa ay ito. Tapos ang aking transversal itong N. So, sino mawawala? Ito, lahat pa mawawala. Deadbang muna tayo sa mga angle na yan. Tama? So, ano mapapansin? Anong posisyon ni 14 and 15? They are both interior angles. Okay? Tama? Interior angles. Anong klase ng interior angles? Dalawa lang naman po yan. Either, okay? At either alternate interior angles or same side interior angles. So mapapansin, they are on the same side, therefore they are the same side interior angle. Ano bang relationship ng same side interior angle? They are supplementary. Paano natin hahanapin ang sukat ng angle 15 kung supplementary si 14 and 15? So to get angle 15, that would be 180 minus 75. Bakit tayo nag-minus sa 180? Kasi di ba pag pinag-add nga yung dalawa, kailangan mag-equal siya kay 180. So dahil alam natin na si angle 14 ay 75, bawasan na lang natin si 180 ng 75. Okay? That would give us 105 degrees. Okay? To check, 105 plus 75, that would give us 180 degrees. Okay? Kaya siya supplementary. Okay? Let's have another one. Paano daw po kung si angle 1, okay, is equal to 65 degrees? What is the measure of angle 6? Anong measure ng angle 6?
Kung si angle 1 ay 65. Once again, hanapin mo muna asan si angle 1 at si angle 6. Ito at ito. Okay? Oh. Actually, kahit huwag kang magbawas. Kahit huwag kang magbawas, alam mo na yung connection ng dalawang yan. Okay, bakit? They are formed by two opposite rays. Meaning, ano meron sa kanila? Okay, two sets of opposite rays. Ano meron sa kanila? They are vertical angles. Vertical angles are congruent. Oh, so kung congruent sila sa angle 1 ay 65, therefore sa angle 6 din po ay 65 degrees. Okay? Ganyan lang siya. Once again, students, let's try to make it as interactive as possible. Kung hindi nyo pa nagigets or hindi nyo pa nakukuha yung sagot or gusto nyo, masagot nyo muna on your own. You may pause the video after kung isulat yung mismong tanong or after kung hanapin kung saan nakapwesto si 1 and 6. Tapos pause nyo muna, isipin nyo ano ba relationship nila tsaka nyo hanapin kung ano measurement. Okay? Next one. Paano? Let's have the same premise. That the angle 1, same premise, angle 1 is equal to 65. Anong pinapahanap naman sa atin? Okay, ang hinahanap naman natin, ano daw ang measure ng angle 3? Asan si angle 1? Ito. Si angle 3, ito. Okay? Oh. First, identify anong relationship ng dalawa. Once again, you may pause the video if you want to. Okay? So, ayan. So, kung ako, hindi talaga ako sigurado. Okay? Once again, gawin natin yung ginagawa ko kanina. Identify ka ng dalawa na parallel lines na sumasakop kay 1 and 3, tsaka ng isang transversal. Para itong the rest, buburahin mo. Okay? Kasi hindi sila involved. Ano bang meron kay 1 and 3? They are on the same side. Tama? Kasi yung isa interior, yung isa exterior. So, hindi pwede. Okay? Ano pa ba relationship? Vertical angles. Hindi naman sila vertical angles. Tama? O ano pa? Yung isa pa, pag hinati mo to sa gitna, si 1 and 3 parehas ng posisyon. Parehas silang dun sa set of angles nila, dun sa apatan, parehas silang nasa upper left. Both in the upper left, meaning they are corresponding angles. Once again, corresponding angles are congruent. Therefore, angle 3 is also 65 degrees. Okay, congruent yan ha. Sana naman by now, sanay na kayo sa sulat ko. Napakaganda pang doktor. Okay? So, ayan. Paano kung ang hinahanap? Okay? Paano kung ang hinahanap natin ay angle 8? Given the same premise, angle 1 is 65. Angle 8, ano? Asan si angle 8? Burahin muna natin. Then, burahin muna natin si angle 3 kasi tapos na tayo kay angle 3. Kay angle 8 na muna tayo. Anong relationship ni angle 1 at ni angle 8? Una, anong pwesto nila? Are they on the same side? No, they are alternating angles. Okay? Alternate yan. Magkaiba sila eh. Isa nasa left, isa nasa right. Next question. Parehas ba silang interior or parehas silang exterior or magkaiba? Parehas po sila exterior angle. Tama po? So therefore, ano relationship nila? They are alternate exterior angles. Bakit sila alternate exterior angles? Nasa labas po sila ng dalawang parallel lines and they are in the alternating position. Yung isa nasa left, yung isa nasa right.
Okay, ano relationship ng alternate exterior angle? Alternate exterior angles are supplementary. Okay? Alternate exterior angle, they are supplementary. Okay? So, ayan. So, therefore, okay? Ay, sorry, rather. Alternate exterior angle or complementary, if I'm not mistaken. Okay, sorry. Ayun. Kaya sabi ko, parang mali yung sinasabi ko. Okay? Sorry. Kaya nararamdaman niyo ba, bumagal yung pagsasalita ko. Kasi nag-iisip ako. So, ayan. Alternate exterior angle or congruent nga pala. Okay? Alternate exterior angle po are congruent. Okay? So, ayan. So, dahil ang alternate exterior angle are congruent, therefore, ang sukat din ni angle 8 ay 65 degrees. Okay? For the last one. Okay? We are given angle 1 ulit, angle 1 pa rin, is 65 degrees. Pinapahanap is si angle 4. Angle 1 and angle 4. Ano kaya ang relationship ng angle 1 at ng angle 4? Okay? Asan ba si angle 1 at si angle 4? Angle 1, angle 4. Okay? Two parallel lines na involved sila. Isang transversal. Burahin na itong mga panggulo. Okay? Angle 4 would be, ano relationship nila? They are on the same side. Pareha sila nasa left side. So, same side. Interior, exterior. They are exterior, nasa labas. Okay? So, same side, exterior angle or ano ang relationship ng same side, exterior angles? Okay? Same side, exterior angles are supplementary. Okay? They are supplementary po. Okay? So, ayan. Supplementary po sila. So, dahil sila ay supplementary angles, okay? So, kung si 1 ay 65, si angle 4 would be 180 minus 65. That would give us 115 degrees. Okay? So, 115 degrees po ang ating magiging sagot. Okay? So, ayan. Okay? So, ayan po siya ha. So, ganyan po natin gagamitin. Ganyan din po ang gagawin natin if you're dealing with. Tandaan po ha, it works with parallel lines cut by a transversal. Once again, parallel lines cut by a transversal. Okay po? So, ayan po siya. I hope ay na-explain ko na ng maayos. Nagkaroon na tayo ng solving dito for this topic. Kasi ito, medyo malabas din to. During my time, hindi ko alam kung ngayon malabas pa rin ba ito, na pag-aaralan pa rin ba ito. Pero yan, mahalaga, sabi nga namin sa review, we are always preparing you for the worst. Okay? We are preparing you for the worst para tayo ay magkaroon ng best result. Okay po? So, ayan, maraming salamat. You may now proceed po sa inyong formative assessment. Okay? Then, afterwards, you may proceed in the part 2 of the video. Maraming salamat po.
sa pakikinig. I hope may natutunan kayo kahit papaano kay Sir Arvin. Okay. So ayan, maraming salamat po and God bless everyone.